Ang isang lalaki na may berdeng buhok kung siya ay Kai's Shadows mula sa buhok ay tinatakpan ang mga mata ng mga lalaki na may mga busog at berdeng balabal, kung saan mayroong isang icon sa anyo ng isang kalasag. Ang pangunahing tauhan ay tumitingin sa dalawang mamamana na nasa isang burol. Isang mamamana na may berdeng buhok ang tumalon patungo sa bida. Tinatanong niya ang pangunahing tauhan kung ayos lang siya. Amoy alak ang pangunahing tauhan. Isang lalaking may berdeng buhok na may pekas at pulang mukha ang nagsabi sa pangunahing tauhan na madalas lumilitaw ang mga halimaw sa lugar na ito. Tinatanong niya kung walang nagbabala sa kanya habang papunta siya rito. Ang pangalawang mamamana, na may kayumangging buhok, ay nagtanong kung bakit nagkaroon ng babala. Nakarating siya sa malapit na namumula ang mukha. Sinabi niya na sila, ang mga inapo ng dakilang palasyo, ay nagbabantay dito. Ang pangunahing tauhan ay nakatayong tahimik ng ilang sandali. Akala niya hindi ito kay. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang pisngi, ipinikit ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay sinabi sa mga mamamana na hindi niya alam kung saang paaralan sila nagmula, ngunit tinulungan siya, at iyon ang dahilan kung bakit siya nagpasalamat sa kanila. Tinanong ng pangunahing tauhan ang mga mamamana kung ito ba ang bulubundukin ng Badansyo. Nagkatinginan ang mga mamamana. Nagtawanan sila, at ang pangunahing tauhan ay gumagawa ng nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Nagtatanong ang galit na bida kung ano ang nakakatawa. Ang brown-haired archer ay nagulat na maraming oras na ang lumipas mula nang siya ay naging kislantine, ngunit tinawag pa rin niya siyang Badansyo Kislantine. Ibig sabihin ang hanay ng bundok ng palasyo ni Kai. Matapos talunin ang kailaliman, tila nagugat ang kay dito. Sinasabi ng mga mamamana ang lahat sa pangunahing tauhan. Mga estudyante sila ng archery school na itinatag ni Kai. Nag-thumbs up ang brown-haired guy at nagkwento na may ngiti sa labi. Iminulat ng pangunahing tauhan ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Ayon sa kaugalian, ang daanan na ito ay binabantayan ng mga kinikilala ng punong guro ng paaralan. Itinuro ng lalaking may buhok na kayumanggi ang kanyang daliri sa bida. Ang berdeng buhok na lalaki ay ikinuyom ang kanyang kamay sa isang kamao na may ngiti sa kanyang mukha. Naaalala ng pangunahing tauhan ang mamamana, si Kez. Naisip ng bida na may ngiti sa labi na lasing na archery talaga ang pangunahing kasanayan ng paaralang ito. Iniisip niya kung ano nga ba ang ginawa nila para ma-assign dito. Niyakap ng lalaking may kayumanggi ang pangunahing tauhan at sinabing dumating siya sa tamang oras dahil pista ngayon. Sinabi niya na ito ay isang araw kung saan ang lahat ay maaaring uminom ng libreng alkohol, at pagkatapos ay idinagdag na ang pangunahing tauhan ay dapat malaman ang lasa ng alkohol kung nais niyang maging isang may sapat na gulang. Itinaas niya ang kanyang kamay sa antas ng balikat at sinabing ang alak ang daan patungo sa araw at buwan. Sinasabi ng lalaking may berdeng buhok sa taong may kayumangging buhok na siya ay isang taong may kultura. Umalis ang lalaking may berdeng buhok at sinabihan ang lalaking may kayumangging buhok na huwag isipin na mapapalampas niya ang kanyang shift ngayon sa pamamagitan ng pagsasalita ng walang kaparerikan. Dagdag pa niya, kailangan pa nilang bantayan ang lugar. Ang brown-haired guy ay sumisigaw at nagtanong kung paano nila hahayaan ang gayong bata na mag-isa, pagkatapos ay idinagdag na ito ay hindi katanggap-tanggap. Dinala ng lalaking may kayumanggi ang kalaban at sinabing dadalhin lang siya sa pasukan sa nayon at pagkatapos ay babalik. Ang isang brown na buhok na mamamana ay humahakbang sa mga dahon ng taglagas. Ang pangunahing tauhan ay nagtatanong kung ang kalsada ay nakatago dahil sa mga nahulog na dahon. Ang brown-haired archer ay nagsabi na inalis nila ang mga dahon, ngunit sa taong ito ay napakaraming dahon ang nahulog na kahit na ang pagtanggal sa kanila ay tumatagal ng magpakailanman. Pagkatapos ay may sinabi ang mamamana sa kalaban, na tumingin sa gilid. Naglalakad ang pangunahing tauhan na may seryosong ekspresyon sa mukha. Tumingin siya sa paligid.
Sinabi ng mamamana na may kayumangging buhok sa pangunahing tauhan na kung aakyat siya sa kahoy na hagdan mula rito, mahahanap niya ang bulwagan ng pagsasanay, at kung dumiretso siya sa daan, makakarating siya sa nayon. Lumapit sila sa isang batong lapida. Ang pangunahing tauhan ay may nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakatingin siya sa lapida. Tiningnan niya ito ng maigi. Sinusubukan niyang basahin ang mga inscription sa bato. Ipinatong ng bida ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Isang butil ng pawis ang tumutulo sa kanyang pisngi. Naalala niya ang imahe ni Kai. Bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Isang brown-haired archer na may ngiti sa kanyang mukha ang nagtanong sa bida kung bakit hindi siya huminto at nag-wish dahil may pupuntahan siya. Nagtatanong ang pangunahing tauhan kung ano ang pinag-uusapan natin. Tinanong ng mamamana ang bida kung seryoso siya at pagkatapos ay sinabi na, sa edad niya, maaaring hindi niya alam ang tungkol dito. Nagtatanong ang pangunahing tauhan kung ano ang dapat niyang malaman. Sinabi ng mamamana na ito ang puntod ng palasyo ni Kai. May labis na gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Idinagdag ni Archer na ang mga tao ay karaniwang humihiling dito, na nagsasabing mangyaring protektahan din kami ngayong taon. Ang pangunahing tauhan ay nagsasabi sa mamamana na huwag magbiro ng ganyan. Ang mamamana, na may hindi pagkakaunawaan sa kanyang mukha, ay nagtanong kung bakit siya dapat magbiro. Ang pangunahing tauhan ay nagsabi na ito ay kakaiba at humiling na siya ay gumawa ng isang libingan sa gitna ng bundok. Nagtitipon ang fog malapit sa lapida. Ang pangunahing tauhan ay nagsabi na si Kais ay isang bayani at pagkatapos ay nagtanong kung ito ay totoo. Tinanong ng mamamana ang pangunahing tauhan kung alam niya ang kasaysayan ng libingan na ito at kung talagang taga-bansang ito. Ang mamamana ay lumapit sa lapida at sinabi sa pangunahing tauhan na sa mga kasamahan ni Kais, mayroong isang archmage na nagngangalang rin, at pagkatapos ay tinanong siya kung alam niya ang tungkol dito. Ang brown-haired archer ay nagsabi na ito ay isang kilalang katotohanan. Kaya dapat malaman ng bida. Pero sobrang mahiyain daw si Rin. Natahimik sandali ang bida. Iniulat ng mamamana na naniniwala si Kai na babalik si Rin kahit pagkamatay. Nagtatanong ang pangunahing tauhan kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ng mamamana na kung ang libingan ay nasa nayon, hindi siya makakarating dahil nahihiya siya. Kaya hinihiling niya na ilibing siya dito. Ang pangunahing tauhan ay nakikinig ng mabuti sa mamamana. Naaalala ng bida kung paano naghilik ang bida at si Lista. Ang pagmamalaki ni Kai ay nakatayo sa isang burol sa likuran. Sinabi ni Rin kay Kais na amoy alak siya at pagkatapos ay hiniling sa kanya na tumigil na sa paghilik. Sinusunog ng apoy ang web. Ang pangunahing karakter, na may apoy na magic sa kanyang kamay, ay humiling kay Kai, na hinawakan ang kanyang ulo, na huwag hawakan ang kanyang buhok. Nasa library ang grupo. Lest at pagmamataas ay malapit sa ibon sa tel ang damit na may hood. Ang pangunahing tauhan ay nagbabasa ng libro at nagpapakita kung paano magsulat ng relo ng isang karakter na naka-cross arm. Ipinatong ng mamamana ang kanyang kamay sa ulo ng pangunahing tauhan. Ang pangunahing karakter, na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha, ay tinanggal ang kanyang kamay at sinabi na hiniling niyang huwag hawakan ang kanyang buhok. Hinawakan ng pangunahing tauhan ang kanyang ulo gamit ang kanyang kaliwang kamay. Naalala niya ang ngiti ni Kai. Nagtataka ang bida kung alam niya na ito ay palm na magpakailanman at hindi na sila muling magkikita. Tinatakpan ng anino ang kalahati ng mukha ng pangunahing tauhan. May liwanag na nagmumula sa libingan ng mamamana. Inalis ng bida ang kanyang kamay sa kanyang ulo. Naisip niya na hindi ito isang crack na lumalabas sa dingding. Ang pangunahing tauhan, na may pag-aalala sa kanyang mukha, ay naisip na ito ay hindi totoo. Tumutulo ang pawis sa mukha ng pangunahing tauhan. Iniisip ng bida ang pagmamalaki ni Lista kay Kai, na nagsabing nangako siyang babalik.
Lumingon siya na may ngiti sa labi at sinabing nangako siyang makikipagkita sa kanya. Nabubulok ang ulo ng mamamana, at sinabi niyang nangako ang bida. Ibinuka ng pangunahing tauhan ang kanyang mga mata. Bigla siyang tumakbo palayo sa brown-haired archer. Ang pangunahing tauhan ay tumatakbo sa kagubatan. Bakas sa mukha niya ang takot. Napadpad siya sa isang bukol. Napasobsob siya sa lupa. Ang pangunahing tauhan ay nakahiga sa lupa. Naikuyom niya ang kanyang kamay sa isang kamao. Ang pangunahing tauhan ay nakahiga sa lupa sa gitna ng landas. Ang bida ay nakaupo sa gilid ng isang bangin. Tumingin siya sa ibaba at naisip na dapat siyang bumalik. Ang kanyang mga mata ay natatakpan ng anino ng kanyang buhok, at naisip niya na dapat siyang tumalikod at pumunta sa puntod ni Kai at magpaalam. Ang araw ay sumisikat sa kalangitan sa gabi. Naisip ng bida na kahit huli na ang lahat, dapat sabihing nakabalik na siya. Naaalala niya ang pagmamalaki sa pagbuga ng usok ng sigarilyo at naisip na dapat niyang sabihin na siya ay nagsisisi at humingi ng tawad. Naalala niyang nakangiti si Lista. Naalala niya ang kay Kai, na iniabot ang kanyang kamay patungo sa ulo ng pangunahing tauhan. Ang buwan ay nasa langit. Isang itim na ibon na may maliit na tuka ang nakaupo sa isang sanga. Ang pangunahing tauhan ay humiga sa lupa at bumulusok sa mga alaala. Nakikita ng bida ang isang ibon at nagtanong kung ito nga. Ipinikit ng pangunahing tauhan ang kanyang mga mata at naalala kung paano niya sinabi sa mamamana na dahil nahanap niya siya sa ganoong kadiliman, nangangahulugan ito na mayroon siyang napakahusay na paningin. Bahagyang ibinuka ng bida ang kanyang bibig. Binaril ng mamamana ang target. Tinanong siya ng bida kung paano siya maglalayon kapag siya ay lasing. Masaya ang ekspresyon ng mukha ni Lista, habang si Pride naman ay naninigarilyo na may masayang ekspresyon sa mukha. Nanginginig si Kaiz, at hinawakan ni Pride ang isang sisidlan sa kamay at sinabihang inumin ito. Tinanong ng pangunahing tauhan ang mamamana kung talagang hindi niya kayang tunguhin kapag siya ay matino. Sumagot ang Lister na ito ay totoo, at ang pangunahing tauhan ay nagtatanong kung bakit. Ngumiti ang pangunahing tauhan. Naalala niyang sinabi sa kanya ni Lista na walang dila si Kai kaya hindi siya makapagsalita. Ang pagmamataas ay nasa likuran, nakikipag-usap sa isang mangangalakal. Pinagmamasdan ni na Pride at Lista ang bida, na tinakpan ng kanyang mga palad ang kanyang mga tenga, at sinabing hindi pangkaraniwang maingay ang araw na ito, kaya naman hindi siya makatulog. Nasa background ang mga hilik ni Kai. Malawak ang ngiti ng bida at naalala kung paano niya sinabi sa iba pang grupo na karaniwang tahimik dito, ngunit sa gabi ay napakaingay. Naaalala niya ang pagmamalaki ni Lista at ang pagluluksa ni Kai para sa naghihingalong bida. Ang pangunahing tauhan ay kasalukuyang tumatawa habang nakahiga sa lupa. Tumutulo ang luha sa mukha ni List. Ang mga mata ni Kai ay natatakpan ng isang anino, at ang pulang buhok na babae ay may pag-aalala sa kanyang mukha. Patuloy na tumatawa ang pangunahing tauhan habang nakahiga malapit sa bangin. Naaalala niya kung paano siya ngumiti habang nasa bingit ng kamatayan. Tinakpan niya ng kamay ang mukha niya. Naalala niya si Kai, na nakapikit. Tinakpan ng pangunahing tauhan ang kanyang mukha gamit ang kanyang pangalawang kamay at umiiyak. Ang mga dahon ng orange ay lumilipad pataas patungo sa buwan. Ang pangunahing tauhan ay tumitingin mula sa likod ng mga halaman. May pupuntahan siya. Nakita niya ang puntod ni Kai. Tiningnan niyang mabuti ang nakasulat sa lapida. Ang pangunahing tauhan ay humahakbang sa mga dahon. Nagmaterialize siya ng isang mahiwagang pulang tatsulok sa kanyang kamay. Iniharap niya ang kanyang kamay. Ang mga magic particle ay nagmumula sa tatsulok. Kinuyam niya ang kanyang kamay sa isang kamao, at ang malakas na pulang enerhiya ay nagmumula dito. Tinamaan niya ang lupa gamit ang kanyang kamao, at lumitaw ang malalakas na agos ng apoy. Magkahiwalay sila. Nasunog ang mga daong nakalatag sa lupa. Mas maraming dahon, paso.
Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa gitna ng apoy. Nakatingin siya sa puntod ni Kai. Wala ng orange na dahon sa paligid niya. Ang nagninangas na enerhiya ay nasa kamay ng pangunahing tauhan. Ang libingan ng mamamana ay naliliwanagan ng sikat ng araw. Ang liwanag ng araw ay bumagsak sa pangunahing tauhan. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa isang lugar. Lumingon siya sa kabilang direksyon. Salamat po sa panonood.